kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Noong unang panahon, ayon sa alamat, mayroong 7 buwan ang umiilaw sa kalangitan na nagbibigay ng matinding liwanag at kagandahan sa mundo. Napakaliwanag ng gabi na para bang hindi na kailangan ng araw. Ang mga tao ay nabubuhay ng payapa at sagana sa ilalim ng kanilang mapayapang sinag. Sa ilalim ng dagat, naninirahan ang isang nilalang na kakaiba, Maladragon na nagngangalang Bakunawa. Siya ay may kapangyarihang maging napakalaki at may pagnanais na makamtan ang lahat ng buwan sa kalangitan. Ang iba't ibang bersyon ay nagsasabing siya ay dating isang napakagandang sirena na naging isang halimaw dahil sa selos o kapangyarihan. Meron ding bersyon na nagsasabing siya ay likas na isang halimaw na nagmula sa kailaliman ng dagat. Isang gabi, ginamit ng Bakunawa ang kanyang kakayahan na lumipad upang abutin ang kalangitan. Dahil sa kanyang matinding pagkauhaw sa liwanag at kagandahan ng mga buwan, sinimulan niyang lamunin ang isa-isa sa mga ito. Sa bawat buwan na kanyang nilalamon, unti-unting dumidilim ang mundo. Ang mga tao ay natakot at nabalisa habang nakikita nilang nawawala ang kanilang mga pinagkukunan ng liwanag at ang mundo ay halos balot na sa kadiliman. Nang tangkay ng Bakunawa na lamunin ang huling buwan, ang mga tao ay nagulantang. Nakiusap sila sa kanilang mga Diyos, partikular na kay Bathala, na tulungan sila. Ang iba't ibang mga espiritu at Diyos ay nagtangkang pigilan ang Bakunawa, ngunit siya ay napakalakas. Ang mga tao sa kanilang desperasyon ay gumamit ng kanilang mga kagamitan upang gumawa ng malakas na ingay. Nagpatunog sila ng mga kampana, tambol, gong, at iba pang kagamitan na makalikha ng ingay. Nagtayo rin sila ng mga siga at sinunog ang mga damo at basura upang gumawa ng usok. Ginawa nila ito sa pag-asang matatakot ang Bakunawa at iluwa ang buwan. Dahil sa matinding ingay at usok, nagulat at nabigla ang Bakunawa. Hindi niya kinaya ang gulo at pilit niyang iniluwa ang huling buwan bago niya ito tuluyang malunok. Dahil dito bumalik ang liwanag ng buwan sa kalangitan, bagamat isa na lamang ito. Gayunpaman ang Bakunawa ay hindi tuluyang nawala. Ayon sa alamat, paminsan-minsan ay nagbabalik siya upang subukang lamunin muli ang buwan. Sa tuwing nangyayari ito, nagkakaroon ng eklipse ng buwan. Kapag nangyayari ang eclipse, naniniwala ang mga Pilipino na ang Bakunawa ay nilalamon ng buwan at kailangan nilang gumawa ng ingay upang takutin siya at pilitin siyang iluwa muli ang buwan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, may ilang matatanda pa rin na nag-iingay o nagtatakip ng ilaw tuwing may eclipse. Ang kwento ng Bakunawa ay hindi lamang isang simpleng alamat tungkol sa eclipse. Ito rin ay nagsisilbing babala tungkol sa kasakiman at ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ito ay nagpapakita na sa harap ng kapahamakan, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao ay maaaring makapagligtas. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan.